Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayan sa loob at labas na ating bansa. Welcome po muli sa ating programa Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Ngayon ay ikalabing-4 ng Marso, taong 2026, dito sa palatuntunang magbibigay sa atin ng kaalaman at karapatan batay sa batas. Muli sa pangalan po ni Kapartner MJ Mondehar, ako po si Kapartner Carlo de la Peña. Siyempre, live na live tayo napapanood sa ating mga social media platforms, sa Facebook pages ng SMNI, sa Pinoy Legal Minds, sa ating mga YouTube channel at maging sa rumble.com. At siyempre, makakasama natin sa programang ito, Servisyo Publiko Atid ng SMNI, ang ating kapartner, Kuya Mark Tolentino. Magandang umaga, Kuya Mark. Magandang umaga, mayong buntag sa tanan, mga suking tigpaminaw, mga suking tagapanood ng SMNI, Pinoy Legal Minds. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. I'd like also to thank the management ng SMNI for giving us an opportunity to share our legal knowledge sa lahat po ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course, sa lahat po ng mga OFW. Ayan. At para naman po sa ating or sa inyo mga katanungang legal, lalo na kung may kinalaman ito sa ating paksa ngayong araw na ito, ay tumawag o mag-text kayo sa ating mga hotline na naka-flash sa ating mga screen o magpadala ng mensahe via sa ating social media live streaming. Ayan. Kuya Mark, marami talagang nagpadala ng kanilang mensahe nung nakaraang episode natin sa Pinoy Legal Minds patungkol nga ito sa life insurance. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung parang mas detalyado kung ano ba talaga ang kailangan malaman na ating mga kabayan tungkol sa life insurance. Kasi last time, Carlo, we talk about insurance in general. Yeah. Then after that, we talk also about ano yung mga benefits ng life insurance. Ngayon naman, yung detailed. Kasi palagi natin narinig itong tinatawag na BUL, Traditional Life Insurance. So ano itong BUL? Bakit BUL? Ano yung tinatawag na Traditional Life Insurance? Yun ang pag-uusapan natin. Ayan. So simulan natin, Kuya Mark, ano nga ba ang life insurance? Ang life insurance, ito, isang kontrata ito, ang life insurance. Contract that gives financial protection sa pamilya ng insured in case of the death ng insured. But hindi lang death. Kasi dati kasi palagi natin narinig, pag insurance, makukuha mo yung proceeds ng insurance pag namatay ka na. That was the old thinking. But ngayon, kahit buhay na buhay ka pa, pwede mo makuha ang mga benepisyo ng life insurance. Like for example, critical illness, yung mga retirement benefits, yung mga cash value, yung mga retirement, yung tinatawag na investment returns, yun makukuha mo pa rin kahit buhay ka. So, not all the time na pag-insurance ang pinag-uusapan, dapat may mamamatay. Kahit walang mamamatay, may makukuha ka pa rin benepisyo sa life insurance. Lalo na pag mga panahon ng kalamidad, sakit, na nagkasakit ka, or kailangan mo ng cash, so you can withdraw yung mga cash value ng insurance. Ayan. Ano nga ba itong dalawang klase ng life insurance, Kuya Mark? Dalawang klase ang life insurance, Carlo. Let's talk about life. Una is yung tinatawag na traditional life insurance. Ito yung kailangan may mamatay bago mo makuha. Traditional life insurance. And pangalawa, may tinatawag tayong VUL, Variable Universal Life Insurance. So yun ang palagi natin, pag may mga agent kayo, may mga agent na lumalapit sa inyo, palagi nyo narinig yung Traditional Life Insurance and the Variable Universal Life Insurance. Ngayon, sino nga ba ang dapat na kumuha ng life insurance? So sino ang dapat kumuha? Tayong lahat. Dapat may Walang insurance exempted. tayo. Okay. But dapat ang priority, ang preferably, dapat yung may mga dependents, may mga dependents, may mga anak, ikaw yung breadwinner sa pamilya, kasi ikaw breadwinner, ikaw yung gumagastos sa lahat ng mga gastusin sa pamilya, kailangan mo ng life insurance. Kung may utang ka, may mga financial obligation ka, kailangan mo ng life insurance. Kasi kung mawala ka, at least may magbabayad pa rin sa utang mo, hindi mapunta sa mga anak mo yung mga utang mo o sa mga properties mo yung utang mo. Tapos kahit mawala ka na sa mundong ito, may yung mga anak mo, ma-maintain pa rin nila ang lifestyle na sanay sila sa lifestyle na yan. So, ayun ang mga benepisyo ng life insurance. Kuya Mark, nabanggit mo kanina yung traditional life insurance. Ano nga ba ito?
Ang traditional life insurance, ito yung insurance na, na may guaranteed death benefits. Guaranteed death benefits. Ibig sabihin, pag may namatay, pag yung policyholder namatay, may makukuha siyang benepisyo sa life insurance. And of course, may fixed premium. Kasi fixed premium, monthly, yan ang bayaran mo. So depende kung buong buhay ba o 5 years lang, 10 years, 7 years. So depende yan sa policy. But pag tinatawag na traditional life insurance, ang maganda dito, ito yung tinatawag na provides guaranteed death benefits. So yun ang lamang ng tinatawag na traditional life insurance. Ano nga po mga halimbawa ng traditional life insurance? Ang traditional life insurance, ito yung tinatawag na term life insurance. May tinatawag din tayong whole life insurance. May tinatawag din tayong endowment insurance. So, yun ang mga halimbawa ng traditional term insurance, whole life insurance, and endowment insurance. Ngayon, pagdating sa term life insurance, kay Mark, ano ito? Ang term life insurance fixed. 5 years. 5 years ka lang insured. 1 year ka lang insured. 7 years ka lang insured. So may term, may period, hindi siya whole life. May term, for example, 1 year, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. So yun ang insurance. And normally wala siyang cash value. More 100% protection lang siya. Yun ang usual pag term insurance, protection lang siya for a certain period of time. May 5 years, may 7 years, may 10 years. Basta fixed period and there is no, normally as a general rule, there is no cash value. Paano naman tutong whole life insurance? Ang whole life insurance, buong buhay mo insured ka. For example, insured ka hanggang mamatay ka, insured ka. Kung mamatay ka, at the age of 90, at the age of 100, may makukuha ka. So, but may tinatawag pa tayong dividend. So, habang nagbabayad ka ng insurance, may dividend ka makukuha. So, may tinatawag kang cash value na makukuha. So, yun ang tinatawag na whole life. Buong buhay ka, insured ka, tapos may dividendo ka pang makukuha, may cash value ka pang makukuha per month or per quarter. Ganun yan. Ito namang endowment life insurance, ano naman po? Ang endowment life insurance, insurance ito na payable upon your death or upon maturity. For example, endowment insurance, 20 years. After 20 years, may makukuha kang lump sum. Yun ang endowment. So, guaranteed yan. For example, ang endowment, after 20 years, may makukuha kang cash value. So, after 20 years, pag na-expire na yung insurance mo, makukuha mo yung insurance mo. Na for example, 1 million, 2 million. So, depende sa insurance mo. Basta, ang endowment insurance, may fixed period, may maturity. Upon maturity, makukuha mo yung cash mo kung buhay ka pa. Kung namatay ka na before the maturity, makukuha mo ng buo. Example, ang endowment insurance is 20 years. On the 15th year, patay ka na. So, makukuha mo na buo. On the 15th year, ibibigay sa mga beneficiary mo. Pero kung on the 20th year, buhay ka pa, makukuha mo yung benefits ng insurance na yan. Yun. Pero ano yung pagkakaiba nun, endowment, term, tsaka yung whole? Ang term, may limit lang. May period lang, 7 years. Protected ka 7 years. Wala ka makukuha cash. Kung mamatay ka within that 7-year period, may makukuha benefits ang pamilya mo. Pero after 7 years, kung buhay ka pa, thank you na hindi ka na-insured after 7 years. Kasi expired na insurance mo. For example, 7 years, tapos namatay ka on the 5th year, yung benefits, may makukuha proceeds ang beneficiary mo. Term insurance yan. Ang whole life insurance, buong buhay ka insured. Tapos, may makukuha kang cash dividend. May cash dividend or cash value. Yun ang tinatawag na whole life insurance. Ito namang tinatawag na endowment insurance, may fixed period of your maturity. Upon maturity, makukuha mo na yung proceeds of the insurance. For example, 20 years maturity, after 20 years, kung buhay ka pa, makukuha mo na yung proceeds of the insurance. Guaranteed. Example, 20 million, 10 million, 5 million, guaranteed yan. On the 20th year, makukuha mo. Pero kung mamatay ka on the 15th year, hindi pa umabot ng 20 years, patay ka na, yung proceeds of the insurance, makukuha mo pa rin. Pero hindi na ikaw, yung mga beneficiary mo. Paano naman po kung ano yung mga advantage ng traditional life insurance? Ang advantage ng traditional life insurance, guaranteed benefits. Guaranteed siya. So the 20th year, makukuha mo times 2 of your investment. So guaranteed mo makukuha ang mga death benefits mo or any other benefits guaranteed.
Simple lang siya. Simple lang. Then, hindi masyadong komplikado. Then, yung bayad sa premium, naka-fix ang premium payment. So, hindi siya pa iba-iba ang premium. Naka-fix yan. For example, 5,000 per month, 10,000 per month, 1,000 per month. So, naka-fix yan for your life. Until 20th year, until you die, so makukuha mo yung mga benefits mo. Basta ang advantages ng traditional life insurance, guaranteed ang makukuha mo ng mga benepisyo. Ano, kung may advantage kayo, meron bang disadvantage? Mayroon din disadvantage. Ang disadvantage ng traditional life insurance, lower returns. Lower returns i-compared mo sa variable universal life. Lower returns siya but guaranteed. Di ba? Ang traditional life insurance, ang makukuha mong benepisyo, guaranteed. Guaranteed yan by the insurance company. Ginagarantiyan ng insurance company na makukuha mo, guaranteed na makukuha mo. Bumaba bang market, tumaas ang market, guaranteed yan makukuha mo ang promise na binigay sa'yo ng insurance company. Guaranteed yan. Pero, lower ang returns. Hindi siya mataas na income. Pero guaranteed. For example, 1% per annum, 2% per annum, 3% per annum, may makukuha ka na guaranteed. Pero maliit lang. Lower, mga 3% lang, 2%. Lower returns i-compared mo sa variable universal life insurance. Yan. Ngayon naman po, ano itong variable universal life insurance? Ang variable universal life insurance pa rin to. But kung nagbayad ka ng premium, di ba nagbayad ka premium, certain percentage papunta sa insurance charges. Certain percentage papunta sa investment. So sa investment, mapunta sa stock market, punta sa stocks, sa government bonds, so doon mapunta. So ibig sabihin, mas mataas ang potential na kumita ang pera mo kasi naka-investment link ng insurance mo. So insurance pa rin itong variable universal life, insurance pa rin ito, but may investment link. When say investment link, certain percentage papunta sa insurance company, certain percentage i-invest yan may manager, financial manager, mai-invest yan sa stock market. Para yung funds mo, i-pool yan sa all other mga policy holder. So malaki ang cash. Kasi hindi naman ikaw lang eh. So maraming mga bumibili ng insurance. So lahat ng pera na yan, i-invest yan sa stock market. So pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Yung baba talaga, ang taas. Sobrang taas naman. So hindi na siya guaranteed, but mas mataas ang potential of returns compared to traditional. Kasi ang traditional, guaranteed siya, mababa lang ang return. Ang variable universal life, hindi siya guaranteed. But naka-investment link siya, pwedeng tumaas, na sobrang taas, 100%, 200%, pwede rin bumaba siya. So, kasi normally, nasa stock market siya. Ano naman mga advantages nitong variable universal life insurance? Ang variable universal life insurance, ang advantages nito, potential higher returns. So, hindi siya guaranteed. Potential higher returns. So, for example, ang investment mo, pwedeng kumita ng 10% per annum. So, mas malaki compare sa bangko. Ang bangko, magkano lang? 75% per annum lang ang interest. So, ito, pwedeng kumita ng 10% per annum, 20% per annum, pwedeng kumita ng 5% per annum. But hindi siya guaranteed. Potential higher risk. Potential higher returns. Bakit potential higher returns? Kasi nagdedepende yan sa market performance. Kasi certain percentage of your insurance policy or premium, i-invest kasi ng insurance company sa money market. So, pwedeng sa money market, pwedeng sa stock market, pwedeng sa bond, pwedeng sa government bond, corporate bond. So, yun yan. So, doon ipapasok yan. So, pag bond kasi or money market, depende yan sa performance ng pera. So, kasi i-invest yan sa stock market. So, in that case, pwedeng tumaas. Alam ko, may iba dyan, kumita ng 50% per annum, 60% per annum, may bumaba din ng 5% per annum, bumaba. So, pag ganun-ganun yan, pag ganun-ganun ang income mo, kasi higher returns siya, yun ang benefits. Potential, hindi sa higher returns, potential higher returns ang variable universal life. So, parang may disadvantage. Meron ba? May disadvantage din. Kasi potential higher returns lang. Ibig sabihin, there is a risk in the investment. So may risk in the investment. So
fluctuating ang investment mo. Fluctuating. Pwede ngayon, tumaas. Next year, bumaba. Tumaas naman, bumaba naman. But that is only paper loss or income, paper income. Kasi ang determination naman dyan is kailan mo pinasok ang investment mo, kailan mo ilalabas ang investment mo. So, in between, pwede tumaas, pwede bumaba, pwede taas, pwede bumaba. So, yun ang disadvantage din ng variable universal life kasi fluctuating. So, the best na gagawin mo, pag bumaba ang stock market, lalo ngayon, bumaba ang stock market ngayon, doon ang magandang mag-invest kasi bumaba. Kasi maybe after 2 years, after 3 years, after 5 years, baka maganda yung government natin, baka tumaas naman ang stock market, so magmahal ang investment mo. So, mas maganda, pag bumaba ang market, doon mo ipasok ang insurance mo. Kasi pag tumaas na, ilabas mo ang insurance mo, kumita ka na. Kasi ang investment kasi sa variable universal life, fluctuating. Fluctuating, yun ang disadvantage because of the investment risk. But ang advantages naman ng variable universal life, there is a potential of higher returns, lalo na pag long term. 20 years mo ipasok yung pera mo dyan sa variable universal life. Fluctuating yan. So pag long term, mas mataas ang potential. There's a potential higher returns compared to traditional life. Ang traditional life, very traditional, 1%, 2%. Yun ang kita mo, 1%, 2%, but guaranteed. Guaranteed, yan. Kumita ka ng 2% per annum. Mas malaki pa rin compared mo sa bangko na 0.75. But 2% is small, but guaranteed. Unlike variable universal life na pwede kang kumita ng 60% per annum. Pwede kang kumita ng 20% per annum, 5% per annum. But pwede ka din malugi. Kasi nga fluctuating ang depende yan sa market performance. So, yung kanina nasabi niyo po na yung traditional is guaranteed. At itong variable life insurance ay risk, may risk siya. Meron din bang guarantee itong variable? Ang insurance coverage guaranteed. Example, nagpasok ka ng variable universal life. Pagpasok mo sa variable universal life, example, 1 million, 2 million ang coverage kahit nagbayad ka na ng konti lang. So, guaranteed ang investment cover, ang insurance coverage guaranteed. But ang investment return, not guaranteed. Dalawa kasi ang insurance, variable universal life, nakalink yan sa investment. Ang insurance mo, guaranteed. Example, nagbayad ka ng 10,000 per month, 5,000 per month, naka-insured ka ng 1 million, guaranteed ang 1 million mo. Kung may mangyari sa'yo, kahit nagbayad ka ng 10,000, may matatanggap ang beneficiary mo ng 1 million. So, insurance is guaranteed, but the investment return is not guaranteed. Kasi the investment return is not guaranteed. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So for example, kunin mo na habang buhay ka pa, kinuha mo na, pwedeng tumaas ang investment, pwedeng bumaba. Pero pag namatay ka na, ang guaranteed doon, yung insurance guaranteed. Insurance guaranteed. So ibig sabihin kung 1 million coverage, 1 million ang makukuha mo, kahit na nagbabayad ka lang ng 10,000 o 20,000. Pero patay ka na. Kasi insurance kasi yan. So, ibig sabihin, guaranteed ang insurance aspect, but the investment aspect is not guaranteed. Fluctuating yan, but there is a potential of higher returns. Tuloy napapaisip yung mga tagapanood natin, Kuya Mark, kung traditional ba ang kunin nila o ang variable. Sa inyo pong palagay, ano pong mas lamang dito? Depende sa'yo. Depende kung ano yung financial goal mo. Kung ikaw, sigurista, doon ka sa traditional. Kasi sigurista, may 2% ka per annum. Pero sigurista ka, doon ka. Pero kung hindi ka sigurista, risk taker ka, dito ka sa variable universal life. So, depende yan sa financial goal mo. Kung long term bang gusto mo or short term. Long term, mas maganda variable universal life kasi there is a potential of higher returns. Yun ang financial goal mo. Second, ano ba yung risk appetite mo? Yung appetite mo sa risk. So, pag bata kasi, pwede kang, you have more to gain. Okay lang kung matalo ka kasi pwede ka maka-recover kung bata ka pa. For example, you're still 15 years old, nag-invest ka dito, doon ka sa variable universal life. You're 20 years old, doon ka sa variable universal life. Pero kung nasa 50s ka na, mas maganda, traditional life na kasi sigurista ka na. Kasi kung matalo ka nito, wala ka ng oras na bumawi. Di ba? So, depende sa risk appetite mo. Pero may mga matatanda na risk taker. Pero ang suggestion ko, pag habang tumanda ka, bawasan mo pag risk taker mo.
But kung bata ka, mas maganda risk taker ka kasi pag matalo ka, you have time to recover. So, yun ang maganda. So, anong dapat kunin? Variable ba or traditional? Depende. Number one, financial goal mo. Anong goal mo? Sa kwarta mo, goal mo. Second, yung tinatawag na risk. Ano yung appetite mo sa risiko? Risk taker ka ba? Or bawas-bawasan yung pagiging risk taker mo? Third, budget mo. Kung ang budget mo malaki, o may pera kang malaki, variable universal life. Mas mahal ang variable universal life compared to traditional. Bakit? Kasi certain percentage of the insurance papunta sa investment. Kasi naka-investment link yung variable universal life. Ngayon, pagdating naman sa budget, Kuya Mark, ano ang mas mura, ang variable universal life insurance o ang traditional? Normally, ang traditional is cheaper. Bakit traditional is cheaper? Kasi normally, ang traditional insurance, makukuha mo yan kung namatay ka na. Normally, makukuha mo yan. Pero of course, may mga dividendo, may mga cash value. But as a rule, pag traditional life insurance, makukuha mo yan pag namatay ka na. Ang makabenefit, yung mga beneficiary mo. Ang variable universal life, mas mahal konti. Kaya paano? Mas mahal konti. Bakit mahal? Kasi certain percentage of your investment, papunta yan sa money market, papunta sa stock market. So, malaki talaga ipasok mo doon. Pero, malaking pasok mo, malaki din ang potential return. Ganun naman talaga eh. Higher risk, higher returns. Lower risk, lower return. Ganun yan. Kung risk taker ka, posibleng tumaas ang income mo, tumaas ang return, pwede kayo malugi. Kasi, mas taas ang risk involved, risk go. Unlike traditional, mababa ang risk go, mababa din ang potential income. Ganun yan. Pero anong klaseng insurance, Kuya Mark, ang may guaranteed returns? Ang may guaranteed returns, traditional life insurance. Guaranteed returns yan, may promise ang company, ang insurance company, 2% per annum, 3% per annum. Naka-guaranteed yan. Traditional life insurance. Unlike yung variable, hindi siya naka-guaranteed but based siya sa market market performance. So, pag market performance ang pinag-usapan, pwedeng tumaas, pwedeng mababa. There's a higher returns, pwede rin lower returns. So, fluctuating kasi ang money market, stock market fluctuating. So mas maganda kung bumaba ang nag-invest ka dati tapos bumaba pa, huwag mong kunin. Hintayin mong tumaas. Pag tumaas, pwede mong kunin. Pero actually, it doesn't matter kasi long term naman ang variable universal life. Normally, 20 years yan. So, pagpasok mo dyan, pag ganun-ganun yung budget, pag ganun-ganun, so mas maganda pag bumaba ang market ng Pilipinas, may crisis tayo, mababa ang market, mas maganda doon ka mag-invest sa VUL kasi mura ang mga stock market. Para pag tumaas naman ang market natin, naging successful, okay ang ekonomiya natin, magmahal. So, mas malaki ang kita mo. Ayan. Alam ko, Kuya Mark, kung mamarapatin, babasahin natin yung mga ilang mga mensahe mula sa nakaraang episode na hindi natin nabasa. Itong number from Mario of Pasig, ito. Magandang umaga po, attorney. Gusto ko pong may insurance pero maliit ang budget. Pwede po bang hulugan buwan-buwan ang traditional life insurance o variable universal life insurance? Yes. Dalawang klaseng insurance, may tinatawag na buo, one-time payment. Pwede rin ganon. Mayroon din tinatawag na hulugan. Ang hulugan, maganda din yung hulugan kasi na-enjoy mo yung paakyat ng kuan. So, paakyat. So, averaging. So, hindi ka masyadong malugi. So, pwedeng hulugan yan. But, tante, may protection ka. Ayan. From Ana Sally naman, magandang umaga po, attorney. Pwede po ba akong kumuha ng permanent life insurance kahit single pa ako? Yes. Actually, mas maganda kang kumuha kahit single ka pa or bata ka pa. Of course, kung gusto ka mag-asawa in the near future, at least insured ka na. Pero ang life insurance talaga, preferred to sa mga breadwinner. You are single but hindi ka naman breadwinner kasi mayaman ka, ganoon ka. So, hindi siya masyadong priority itong insurance. Ang insurance kasi, depende yan sa'yo kung pwede mong kunin. But, prefer nito ang mga breadwinner. Kasi kung single ka, may insurance ka. Kung mamatay ka, saan mapunta ang beneficiary mo? Wala ka namang anak. Assume single ka, tumanda kang binata, tumanda kang dalaga, sino bang maka-benefits? Yung mga kapatid mo lang. Di ba? Or, di ba? Ganun yan. But, depende yan sa'yo kasi
Yun ang mindset ng old traditional life insurance. But ngayon, kahit single ka, pwede kang kumuha variable life, universal life. Kasi single ka. Pwede mong gamitin ang variable universal life as your retirement. Tatanda ka din eh. So for example, naglagay ka doon, pag age mo na 70 years old, may makuha kang pera para magamit mo sa panggamot mo, pang-hospital mo, may magamit ka. So hindi lang ito pang breadwinner sa bagong yung tinatawag na variable universal life, hindi lang ito pang breadwinner. Kahit single ka, mas maganda, kumuha ka din ng insurance through variable universal life as your retirement preparation. So yun yan. Kasi dati, traditional life, pang breadwinner. But ngayon, under the present concept ng insurance, kahit na binata ka, single ka, kumuha ka kasi pwede mo itong gagamitin for your pag-prepare ka on your retirement through variable universal life. Yan. Ito naman, may katanungan from Dennis of Manila, Kuya Mark. Attorney, tanong ko lang po, kung irrevocable ang beneficiary ko, kailangan po ba ang consent niya para palitan? Yes. Kasi pag irrevocable beneficiary, ang beneficiary siya sa insurance but may vested interest na siya sa insurance. So, kailangan ng consent niya. Unlike pag revocable, wala siyang vested interest. Kung mayroon man siya, inquit right lang siya over the insurance. So, anytime pwede mo siyang palitan kung revocable. Pero kung irrevocable, pwede mo pa siyang palitan. But kailangan na may consent niya. Kasi bakit? Kasi may vested interest na siya sa insurance. Ayan. From Mark Calo, Attorney, pwede po ba agad kumuha ng variable universal life insurance kahit wala pa akong pamilya o anak? Yung sinabi ko na. Ayan. Kahit nga 2 weeks old, pwede ka magkuha ng insurance eh. Kahit bata ka pa, i-insure mo yung anak mo para magagamit niya pag tumanda siya, may panggamot siya. Pwede ka nun. So, dati, under the traditional concept, kumuha ka ng insurance kung breadwinner ka. Kasi, makukuha mo na yung benefits ng insurance pag mamatay ka na. But under the variable universal life, pwede mong gamitin kasi ang insurance for your retirement benefit or emergency fund. So, pag may emergency fund ka, pwede mo makuha yun sa insurance. So, kahit single ka, binata ka, bata ka, mas maganda, kumuha ka, bata ka pa eh. Bakit? Mas mura ang insurance and ibig sabihin, pag tumanda ka na, mas malaki ang makukuha mong benefits. Ayan. Ako, ang dami nating natutunan ngayon. Pero siyempre, marami pa tayong dapat pag-usapan, Kuya Mark at mga kababayan. Kaya tutok lang po at huwag umalis dahil magbabalik lang ang programang Pinoy Legal Minds. In 2005, Pastor Apollo C. Kibuloy founded the Sunshine Philippines movement. A mission rooted in love for nature and nation. It began as an environmental and humanitarian initiative to reforest Mount Apo. Once barren, now a thriving and beautiful place. Through his initiative, thousands of trees have been planted across the Philippines, bringing life and hope to communities. His advocacy, One Tree, One Nation, is also a movement that calls for unity in preserving the environment. Because every tree planted is a step towards unity, healing, and a greater future. Join One Tree, One Nation. Ayan, at nagbabalik po ang programa Pinoy Legal Minds. Kuya Mark, meron pa tayong isang katanungan dito. Magandang umaga po, Attorney. 60 years old na po ako. Pwede pa rin po ba kumuha ng permanent life insurance? May mga insurance company na until 59 lang. May mga insurance company na hanggang 65 pwede kang kumuha. Depende sa klase ng insurance. But of course, kasi 60 years old ka na, don't expect na mura ang insurance mo. Mas mahal na yan. Kasi ang insurance dapat kinuha ito habang bata ka pa.
Kasi bata ka pa, mas mura ang insurance. Pag 60 years old ka nang kumuha, yes, may mga insurance company na tumanggap ng 60 years old, but hindi siya mura, mas mahal siya compared sa mga batang insurance. Mga bata na kumuha ng mga insurance. Yan. Ngayon po, Kuya Mark, sa pagdating sa long-term savings, ano ang mas lamang? Ang variable universal life o ang traditional? Pag long-term savings, long-term ka nagbabayad, 20 years, 30 years, mas maganda ang variable universal life. Kasi ang variable universal life, there is a potential of higher returns. But of course, risk go yan. May market risk yan. Risk yan kasi ipasok yan sa stock market. So, stock market, pwede mo bumaba, pwede tumaas. But there is a potential of higher returns. Ang traditional life naman, stable siya, guaranteed, but of course, mas mababa siya. So, 2%, 1% per annum. So, yun lang ang possible na makita ng traditional life insurance. Ano mapapayo nyo sa mga young professionals, Kuya Mark, pagdating sa anong gusto nilang maging ang kukunin? Sa mga young professionals, number one na gagawin natin is paghandaan nyo, huwag nyo abusuhin yung mga income nyo kasi nasanay kayo na dependent kayo sa magulang nyo. So, tapos nung magtrabaho na kayo, inaabuso nyo, sigarilyo, inom, punta sa mga coffee shop, pupunta sa bar. So yung maubos yung ipon nyo. So, mas maganda, certain percentage of your income, ilagay nyo sa investment like the variable universal life. So, ang suggestion ko sa kanila, doon sila sa variable universal life kasi bata pa sila. So, mas mataas ang horizon. So, mas mataas ang horizon, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, in the long run, there is a potential higher returns na pwede lang magamit sa kanilang retirement. Ganun yan. Pwede bang ma-withdraw yung pera sa variable universal life insurance, Kuya Mark? Yes, pwede ma-withdraw. So, of course, pwede mo ma-withdraw certain percentage, pwede mo ma-withdraw or buo, i-surrender mo na yung buong insurance, pwede mo i-surrender anytime. Pwede mo i-surrender anytime or makuha mo yung percentage lang, pwede naman. Depende sa cash value of your insurance. Yun yan. Pero yung insurance, halimbawa, gusto mo nang kunin lahat, pero intact pa rin po ba yung sa life insurance? Wala na insurance. Kasi sinurrender mo na eh. Pag sinurrender mo na, so wala ka ng insurance. I-surrender mo, so cancel ng insurance, isoli sa iyo ang cash value. Pero assuming na yung cash value, baka malugi ka kung short term lang. Kung long term yan, mataas yan. So, posibleng kumita ka kung kinuha mo, kung tumaas ng value ng insurance mo. Kasi tataas yan, depende sa long term ba or short term. Pag long term, normally, tataas yan. But hindi guaranteed. Sabi ko nga, there's a potential higher returns compared to the traditional life na stable siya but lower returns compared to the variable universal life. Pwede bang umutang o mag-loan sa traditional life insurance? Yes, pwede kang umutang. Utangan mo yung insurance mo. Pwede ka mag-loan sa traditional life insurance but depende sa cash value. Okay. Ano naman ang mangyayari kung pigilan ko yung pagbayad ng premium sa insurance? Kung pigilan mo pagbayad ng premium, pwedeng malapse yung insurance mo. Makancel ang insurance mo kasi hindi ka nagbayad ng premium. But depende yan kasi bibigyan ka ng grace period. After the grace period, kung hindi ka pa rin nagbayad, yung cash value mabawasan. Mabawasan yung cash value of the insurance kasi yun ang i-charge for the insurance charges. Example, may cash value ka doon na 200,000, certain percentage, 10,000, bawasan na 10,000 para ibayad sa insurance charges. Ganun yan. Ngayon, pwede bang magdagdag ng rider sa variable universal life insurance? Yes, variable universal life investment yan, di ba? But pwede ka magdagdag ng rider. Possible rider, for example, critical illness. Nakasakit ka ng mga critical na mga sakit. So, pwede kang bayaran ng insurance kung nakasakit ng ganun. Or death, accidental death. Pwedeng another benefit. Ang accidental death, pwede madoble ang coverage mo. Or kung for example na baldado ka, pwede ka hindi ka na magbabayad sa policy mo. Pwede ganon. So yun ang mga additional benefits through rider na pwedeng i-include in the variable universal life. Ayan, maraming salamat Kuya Mark. Ito, may katanungan si Jasmine of Macau. Attorney, OFW po ako at low income ang pamilya sa Pinas. Pwede po ba may abot kaya ang permanent life insurance? Pwede.
pwede kang kumuha ng insurance habang may income ka ba dyan as an OFW. Ang purpose dyan, mas maganda, ikaw dapat ang protected. Hindi ka magkumuha ng insurance sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Kung hindi, bumili ka ng insurance for your own. Para kung anong mangyari sa'yo, may makukuha ang pamilya mo na benefits. Lalo na you're an OFW, I believe you are the breadwinner of the family. So, huwag mong kunan ng insurance ang anak mo. Kunan mo ng insurance ang sarili mo. Kasi you are the breadwinner. Tapos, at least kung anong mangyari sa'yo dyan sa ibang bansa as an OFW, kung may mangyari sa'yo hindi maganda, at least protected ang pamilya mo. So, kasi kung may mangyari sa anak mo, nagtrabaho ka pa rin, so may pera kang ibigay sa pamilya mo. Pero kung ikaw yung nawala, paano yung pamilya mo? So, mas maganda, ikaw ang protected as a breadwinner. Ayan. From Joel of Caloocan, Attorney, may paraan po ba para makita ko kung tumataas ang value ng insurance ko? Yes, through online. For example, kumuha ka ng mga insurance company, may insurance company na online. So, makikita mo, kung tumaas ba or bumaba ba ang value ng iyong mga investment through online, their website. Makita mo naman yan. Oo. Yung iba nga may app nga. May apps, may website. So, daily, pwede mo ma-access yan daily. Ayan. From Benny Malares, magandang umaga po, Attorney. Kung gusto ko po retirement savings at protection, pwede po bang i-combine sa insurance? Yes. Yun ang tinatawag na variable universal life na mas maganda yan sa retirement mo kasi there's a potential higher returns. So, potential higher returns, potential higher income pag variable life. So, mas maganda kung long term, maganda ang variable universal life. Kasi, mas mataas ang posibleng income. Pero yun nga lang, fluctuating. Pwedeng kumita, pwedeng hindi. But kung kumita man yan, so magtaas. Unlike sa traditional life, guaranteed ka talagang kumita. Pero kita mo, 1%, 2% lang per annum. Yan, from Marina of Santa Mesa. Attorney, kung low income lang po ako, sulit pa rin po bang kumuha na insurance na may guaranteed returns? Yes. Kumuha ka ng insurance na may guaranteed returns kahit low income ka, at least may income ka. Para protected ka. So, kumuha ka muna kung yung income mo hindi mo masyadong mataas. So, doon kumuha ka ng mababa para lang may protection ka. May insurance naman na 1,000 per month, may 500 per month, may 2,000 per month. Depende kung gaano kalaki ang coverage mo. Pwede namang 500,000 coverage, 300,000 coverage, 1 million coverage, 10 million coverage. So, depende sa budget mo, sa insurance mo. Ayan. Maraming salamat, Kuya Mark. Ito naman from Grace of Baguio City. Magandang umaga po, Attorney. Tanong ko lang po, kung late po akong magbayad, kasi minsan kapos yung income ko, bababa po ba ang guaranteed returns na insurance ko? May due date kasi pag magbayad ka ng insurance. Kung hindi ka makapagbayad, may grace period. Mga 30 days to 60 days yan. Tapos, kung hindi ka pa rin magbayad, mabawasan yung cash value. So, yun lang epekto pag hindi ka nagbayad. Kung hindi na kaya ang cash value mo, ma-cancel ang insurance mo. Ito, meron pang katanungan si Lourdes. Attorney, safe po ba ang guaranteed return sa insurance kung may financial crisis sa bansa? That's why I suggest get at least doon ka kumuha sa top 5 insurance company sa Pilipinas. Kasi yung mga insurance natin, kahit na World War II nga, nung panahon ng World War II, nung panahon ng mga Hapon, buhay na buhay ang insurance sa Pilipinas. Hindi sila nalulugi. Bakit hindi sila nalulugi? Kasi may bond na i-deposit nila sa government natin, protected yan, na doon nakalagay. So, kahit may mga crisis man yan, may fund ang insurance company na bayaran ka kahit na may crisis. Pero curious lang din po ako, Kuya Mark, kasi halimbawa yung variable life insurance, pwede bang, halimbawa, yung income or yung kita is lumaki, pwedeng kumuha ka lang ng portion doon na hindi na-apektuhan yung buong? Pwede. Pwede kang kumuha ng 10%, 20%. Depende kung mag-withdraw ka lang or gamitin mo yan for your protection or gamitin mo yan for collateral of your loan, pwede yan. At least. Kasi yung iba, naiisip nila, baka kung kukunin ko ito, ang kahit parte nito, maapektuhan yung... Hindi maapektuhan or because mabawasan yung coverage. But nandyan ba rin ang insurance mo? Ayan. Ito from Rosario, Catalina. Attorney, pwede po bang ma-withdraw ang guaranteed returns kahit hindi pa tapos yung term na insurance? Yung kahit pa hindi pa tapos, yes, hindi ma-withdraw. Ang tawag doon, pwede ka mag-loan. Pwede kang umutang sa insurance mo based on the cash value, based sa traditional life insurance.
Yun ang tawag doon, loan against your insurance policy. Okay. Ito naman from Rina Violeta of Tanay. Attorney, kung pang-protection po sa pamilya habang buhay, ano insurance ang pwedeng or abot kaya? Ang pinaka-cheapest na insurance, term insurance. Ang term insurance lang, may term limit lang, 7 years, 10 years, 20 years. So, depende yan sa term. May insurance na 1 year lang, then renewable for another year. Yearly insurance, pwede na ganun. Mas cheaper yan, yung tinatawag na term insurance. Pero may makukuha ka ba niyan na Wala. market? Kasi protection lang yan. Wala. Unlike sa variable life insurance na may cash value, yung mga whole life insurance, may mga dividendo. So, iba yun. So, may makukuha ka talaga. Unlike sa term insurance, purely protection na talaga yan. Ayan. Ito naman from Lolita Soles. Attorney, kung hulugan na lang buwan-buwan, na ma-qualify po ba ako sa long-term life insurance? Yes. Normally, yung mga long-term insurance, mga variable, mga traditional, may mga monthly talaga ang bayad doon. May monthly, may quarterly, may semi-annual, may annual ang pagbayad ng insurance. Ayan. Ito pa may mensahe from Luna. Magandang umaga po, Attorney Mark. Kung may emergency sa pamilya, pwede po bang ma-access ang benefits na insurance? Yes, pwede ma-access yung benefits ng insurance. Like depende sa klaseng insurance kasi yung insurance, ikaw yung protected. So ikaw yung breadwinner. Kung ikaw may mangyayari sa'yo, doon mo makuha ang mga benefits. But pwede ka mag-withdraw sa insurance mo based on the cash value. Pwede ka mag-loan sa insurance mo based on the cash value. Ayan. Ngayon, kung may papipiliin na Kuya Mark, ano ang pipiliin ko? Variable o traditional life? Kung akong papiliin, ang sagot ko dyan, depende. Hindi ko pwede i-endorse ang variable, hindi ko din pwede i-endorse ang traditional. Depende sa'yo kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Depende on your financial goal. Ano bang goal mo? Protection lang ba na at least kahit stable, kahit maliit, basta sigurado. May mga ganun eh. Okay lang maliit, basta sigurado. O yan, doon ka sa traditional life. Ay, gusto ko malaki. Maghintay ako na kahit na risk go, basta malaki. Dito ka sa variable universal life. So, depende yan on your financial goal. Depende rin on your risk appetite. Ano ba appetite mo? Kung risk taker ka, dito ka sa VUL. Pero kung sigurista ka, doon ka sa traditional. Third, depende sa budget mo. Kung kaya mo magbigay ng 10,000 per month, 20,000 per month, dito ka sa kabila. Kung maliit lang budget mo, dito ka sa kabila. So, depende sa sitwasyon mo. Yan ang sagot ko. Pero pwede bang pagsabayin din yan na Kuya Mark? Pwede ka kumuha ka ng variable universal life, kumuha ka din ng traditional life insurance. Ang traditional life insurance, ang purpose mo doon, for your estate, pag namatay ka, at least may mabayaran yung mga estate taxes, doon mo ilagay sa traditional life insurance. Pero kung gusto mo for your protection, same time for your retirement benefits, kung may mangyari sa'yo, may mga benefits sa pamilya mo, dito ka sa variable universal life. Pero when it comes sa yung halimbawa yung policy holder Kuya Mark, pwede ka bang kumuha ng more than one aside sa... Kahit ilan, walang problema. May kilala nga ako, umabot ang 300 yung policy niya eh. Wow. So may iba dyan, isa lang, dalawa lang. So depende sa'yo kasi there's no such thing as over-insurance. Okay, mas maganda, protected ka, but ang preferred na dapat may insurance yung mga breadwinner. Kasi ang breadwinner, pag nawala ang breadwinner, malaking impact yan o epekto yan sa pamilya. Pero kung dependent ang nawala, hindi masyadong affected ang pamilya yan. Kasi ang breadwinner will still support you kung namatay yung isang kapatid mo. Di ba? Pero kung namatay ang tatay mo, ang nanay mo, wala nang magbibigay ng support sa inyo, yun ang malaking impact sa pamilya. That's why, ang the best na kumuha ng insurance, the breadwinner. But of course, kung pwede rin kumuha yung mga bata na mga dependent, wala namang bawal dyan. Kasi pwede naman nila gamitin yan on their retirement kung tumanda sila. But ang priority o ang preferred na kumuha ng insurance, dapat yung mga breadwinner. Kasi, bakit breadwinner? Kasi kung mawala sila, malaking impact sa pamilya. Ang purpose ng insurance is financial protection sa family in case na mamatay ang policyholder or mabaldado ang policyholder. May pahabol po na katanungan si Clara of Quezon City. Attorney, mas practical po bang long-term insurance kaysa short-term o term insurance kung konti lang yung budget? Kung konti ang budget mo, doon ka sa term insurance. Di ba? Pero kung may malaki kang budget or may sobra-sobra ka, at least mga 10,000, at least 5,000 ang budget mo, doon ka sa variable universal life. Kung may 5,000 ka, mataas, doon ka sa variable universal life. Pero ang budget mo, 500 lang, 1,000 lang, doon ka sa
traditional term insurance. Ayan. At ito pa, from Renalyn. Attorney, safe po ba gamitin ang long-term insurance ko sa aksidente o sakuna? Kung kumuha ka ng tinatawag na rider, dapat sa rider may nakalagay doon na accident life insurance, accident death insurance, pwede rin ganun. Para at least protected ka. Pero kung yung mga iba naman, yung mga accident insurance lang, may mga group insurance naman dyan na aksidente ka sa motor, aksidente ka sa pag-drive, may mga HMO, may mga ganun din klaseng insurance. But iba itong life insurance kasi ang purpose dito, you are protected sa buhay mo. Life insurance yan. But yung mga aksidente, sa pang-hospital, HMO naman yan. Or HMO or yung mga tinatawag na accident insurance. Iba namang klase insurance yan. Ayan. Ayan, meron pang isang pahabol, Kuya Mark. From Delphine, Attorney, kung gusto ko protection habang buhay at konting savings, masulit po ba long-term insurance kaysa ibang investment? Mas maganda ang long-term insurance kasi number one, ang insurance hindi siya investment as a rule but because of the VUL, parang investment na din ang insurance. Ang maganda sa insurance, malaki yung mga insurance company sa Pilipinas. So go to top 5 at least stable kasi kung pupunta ka sa mga investment, daming mga scam dyan, daming mga Ponzi scheme dyan na hindi mo alam kung biglang sumipot, biglang nawala. Di ba? Akala mo pera na, naging bato pala. Naging bato pala. So, ganoon. So, ang insurance company sa Philippines, yung mga malalaking company, guaranteed ka talaga na may makukuha ka. And I'm sure na yun talaga ang purpose natin. Sa investment, yes, you can go mag-invest ka saan. Siguraduhin mo lang na hindi yan mga scam. Siguraduhin mo lang na lisensyado yan, may secondary license yan. Kasi daming mga investment dyan na kasi mga Pilipino kasi, Carlo, gusto nila instant millionaire. There is no such thing as instant millionaire. Hindi pwedeng matutulog ka, bukas milyonaryo ka na. Dapat mong pagtrabahuin yan, certain effort, certain patience, determination, bago ka maging stable sa buhay mo. So, walang miracle sa paging stable. Kailangan ka magtrabaho, kailangan ka magsipag. Paano ka magsipag kung ang ginagawa mo everyday, tulog na ng tulog, kain ng kain, parang baboy, kain tulog, hindi ka talaga maging successful dyan. Kailangan, kayod kalabaw, magsipag ka, para kumita ka. Pag kumita ka, you have kaya mong buhay pamilya. Ganun naman talaga eh. Kung tamad ka, okay lang, ang may karapatan maging tamad, yung mga anak mayaman lang. Kasi anak mayaman, kahit tutulog yan, kahit di sa gumising, may pera yan kasi yung pamilya nila, anak ng may-ari ng mall, anak ng mga tycoon, ano problema yan? May karapatan matulog yun na parang baboy. Di ba? Na tulog kain. But tayo mga average people, kailangan kayod kalabaw tayo para sa pamilya natin in our future. So, ibig sabihin, ang moral lesson natin dito, bawal ang tamad. Uy, pero yung iba nga ang anak ng mayaman, Kuya Mark, sila pa nga yung masipag. O mga anak mayaman, tinuturuan paano magtrabaho sa maging janitor, paano maging packer sa mga grocery, paano maging cashier, paano maging boy, paano maging sales lady, sales boy. Di ba? Train nga yung mga anak mayaman, tayo pa ng mga average lang, maging tamad. Wala tayong karapatan maging tamad. Kailangan natin magsipag. Kasi bakit kailangan natin magsipag? Kasi may umaasa sa atin. Kung tayo palaging tamad, para tayong baboy, kain tulog, yun ang ginagawa natin, walang asahan sa buhay mo. Pag walang asahan sa buhay mo, wala kang karapatan na magkapamilya. Kasi ang pamilya very expensive. For example, may anak ka, may asawa ka, may utang ka dyan. Saan mo kukunin? Umasa ka sa magulang mo. Ang mga magulang mo, tatanda yan. Dapat akasahan mo ang sarili mo. O paano mo asahan ang sarili mo? Dapat kayod kalabaw. Huwag maging tamad. Kasi walang lugar sa mundo into ang tamad. Dapat magsipag tayo and paghandaan natin ang kalamidad, paghandaan natin ang kinabukasan natin, lalo na ang pagtanda natin. Dapat paghandaan natin yan. Ako, maraming salamat po Kuya Mark sa mga sa moral lesson natin ngayon. Pero bukod po bawal ang tamad, di ba? Si Juan Tamad. Ano ginawa ni Juan Tamad? May bayabas. Hinihintay niya na yung bayabas papunta sa bunganga niya. May kumuha na. Hindi na nakain ng bayabas. Dapat kunin mo na habang malapit sa iyo. Pusain mo na yun, kainin mo na yun. Ibig sabihin, magsipag ka. Kung tulog ka na ng tulog dyan, wala kang lugar sa mundong ito.
Yan. Huwag kang maging huwantaman. Yan. So bukod po sa ating programa, Kuya Mark, saan po nila kayo makakontakt para sa libreng legal For consultation? more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Sa YouTube, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. And TikTok, pakihanap lang, Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile number natin, pwedeng regular call, WhatsApp, Viber sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353 or landline, pakitawag lang 02-7000-7846. You can also follow me sa website po natin, visit sa website natin sa mktlawyers.net. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Yan. Maraming salamat pong muli sa ating mga giliw na taga-subaybay na ating programa sa muli. Sa pangalan po ni kapartner MJ Mondihar, ako si Carlo de la Peña at tutukan muli sa susunod na Sabado ang programang tatalakay sa ating mga karapatan at kaalaman batay sa batas. Ito ang Pinoy Legal Minds.